Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroong good news po sa mga nagplaplano na bumili ng mga electric vehicles. Yun nga lang iba, natatakot pang bumili. Pero ito po, alam nyo po ba na electric vehicle EV sales in the Philippines are experiencing rapid growth with total electrified vehicle sales, HEVs, yung hybrid, battery electric vehicles and plug-in hybrid jumping to 67% to 5,701 units in the first 2 months of 2026. Meron na pong lampas 10 na pumasa po sa auto loan diyan po sa Moretti. Kaya congratulations po sa Moretti, Philippines. Ito pa pong sabi, backing a deadline in traditional car sales. Hybrids, HEVs are driving the majority of this growth supported by the Electric Vehicle Industry Development Act, EVIDA incentives. Yung po kasing batas natin na EVIDA, kapag po kayo ay bumili ng electric vehicle, may mga incentives po yan. Kaya huwag nyo pong makakalimutan yun. Kung sakaling bibili po kayo ng mga electric vehicles, dapat alam nyo yung EVIDA law. Baka mamaya hindi ibigay sa inyo yung incentives. Ngayon ito mga kapatid, may nagtanong po sa akin, ano daw po ba ang mas okay na bilhin? Yun daw po bang hybrid or yung full EV, yung battery electric vehicle? Yung hybrid po kasi mga kapatid, walang mura niyan. Talagang halos lahat yan ay 1 milyon pataas ang presyo. Tapos, medyo malaki din ang maintenance mo dyan. Dahil yan ay mayroong internal combustion engine din. So, ibig sabihin, meron ka ring gasolina, meron ka ring change oil, medyo malaki din ang maintenance at isabay mo pa yung maintenance mo naman dun sa pagiging EV niya. Ako po mga kapatid, kaya ko po sinasabing okay ang electric vehicle ngayon dahil nga sobrang taas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang gusto ko, para sa akin, ay makatipid ako. Igagrab ko ngayon yung opportunity na bibili ako ng isang full electric vehicle, battery electric vehicle, hindi yung mga mamahalin. Yung kahit sakyan ko, pwede naman akong ihatid kung saan man ako pupunta, sa probinsya, sa city, diyan sa Tanay. Ginamit po namin yung konserba, mga kapatid. Umakyat po kami ng Tanay. 100% full po yung battery. Ang Tanay, bundok po yan. Pagdating doon sa taas, 50% na lang po ang natira. Kasi nga po, puro paakyat yun. Pero nung pabalik na po kami, 40% ang natira. Ibig sabihin, yung 10% lang po nagamit namin pabalik kasi puro pababa naman yon. Meron po kasing regenerative braking system. Kaya po, nakatipid din po. Yung one full charge po na nagkakahalaga lang ng halos 350 pesos, yun lang ang aming babayaran sa Meralco doon po sa one full charge po na yon. Kaya po mga kapatid, kung bibili po kayo ng electric vehicle, kung talagang gusto nyo pong makatipid, ano ka ba? Nagbablog ako eh. Sa akin ba to? Oo po. Randy. Ano ba to? Pusi de la Merced po. Sa akin nga ito. Sige, salamat. Sipag po ha. Okay, ulit tayo. Mga kapatid, ako po gusto ko makatipid. Kaya kung ako po bibili ng hybrid na electric vehicle or kahit sabihin mong plug-in hybrid pa yan, mayroon pa ring gasolina, mayroon pa ring fuel na kailangan kong bilhin. Kasi nga hybrid yon. May internal combustion engine. May change oil pa rin ako. Lalo lang lalaki ngayon ang gastos ko. Hindi rin ako makakatipid. Kaya para sa akin, okay na yung Moretti na kaya kong i-maintain din, kaya kong gawin. Napakasimple lang po kasi ng design ng Moretti at nasisigurado ko po, makakatipid po tayo diyan sa mga ganyang klase ng electric vehicle. Dahil kaya lang naman tayo bibili ng electric vehicle ngayon, kaya lumakas ang sales ng mga electric vehicle dahil nga po sa nangyayaring kaguluhan diyan sa Middle East. At pagulo pa ng pagulo. At lalo pang tataas ang presyo ng produktong petrolyo, gasolina, diesel, kerosene. Lalo pang magtataasan yan. Dahil hanggang ngayon, namumroblema pa sila kung paano makakarating yung mga barko na nahaharang dyan sa straits. Kaya po mga kapatid, pag-isipan nyong mabuti. Kaya tayo bibili ng electric vehicle ay para tayo ay makatipid. Hindi yung bibili ka ng electric vehicle para ipagmalaki na ikaw ay naka-EV. Bumili ka ng mga halagang 2 milyon, 3 milyon na EV. Hindi mo na mababawi yun. No? Dahil tataas din naman ang sigil ng Meralco, pero hindi katulad doon sa mga naka-hybrid na talagang gagamit ka pa rin ng gasolina. Hindi naman pwedeng walang gasolina eh. Bibili ka pa rin ng gasolina. Kapag ka walang gasolina, yung hybrid mo, hindi rin magagamit yan. No? Hindi rin po pwede. Dapat may gasolina pa rin yon. Ngayon ito mga kapatid, anong kagandahan ng full electric vehicle? Teka, ano ba itong dinala sa akin na to? Tignan ko nga muna. Aha! Oy, rhinitis laser. Kapag may rhinitis ka, ilalagay sa ilong. Ay, hawakan mo nga muna to. Dalhin mo nga doon.
Okay, yan mga kapatid, kapag ka ang binili mo ay BEV o yung battery electric vehicle, kung sakaling mawalan ng power, kung sakaling tumaas na talaga ang singil ni Meralco, meron ka pa ring choice. Kaya ito, inilabas ko na yung aking mga solar panels. Ayan mga kapatid, 4 yan, bali 5 yan, no? Ito ay 350 watts ang isa. So 350, 350, 350, bali 5 yan, times 5 yung 350, 3, 6, 9, 12, 15, plus 250, 1,750 watt ang aking mga solar panel. Na bibilan ko na lamang yan ng gadget para magamit ko ng pan-charge doon sa aking Moretti. Kahit mawalan ng kuryente ngayon, kahit tumaas pa ang konsumo sa kuryente, ako, makakapag-charge pa rin ako ng libre, nang hindi ako magbabayad sa Meralco. Yun ang kagandahan ng battery electric vehicle. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung talaga lang ang gusto nyo ay makatipid, hindi naman tayo mayabang sa ating electric vehicle na naka-BYD ako, nakaganito ako, sobrang ganda ng EV ko, o mahal naman, tapos malaki rin ang maintenance kung yan ay hybrid, doon na lamang ako sa tulad ng mga Moretti na yan. Na napakasimple, kahit ikaw ay taga Mindanao, kahit ikaw ay taga Visayas, bumili ka ng Moretti, napakasimple po nung design ng Moretti. Katulad nga lang din ng mga ipinakita ko po sa inyo ng mga e-trikes po na yan na kayang-kayang i-repair ng kahit sinong magaling sa electronics, sa electrical at mga mekaniko. Mga kapatid, sa solar power, ang kailangan mo ay charge controller lang kung talagang ang gamit mo dito ay para lang sa electric vehicle mo. Pero kung gagamit ka ng solar power at gagamitin mo sa bahay mo, sa TV, sa electric fan, sa aircon, ay kailangan mo pa ng inverter. At kung talagang gagamitin mo siya na kahit gabi, no, ay magagamit mo yung na-charge na battery, kailangan mo rin naman ng mga battery para maiipon ngayon yung na-store na solar power doon sa battery at ang inverter 220 sa loob ng iyong kabahayan. Magagamit mo TV mo, magagamit mo ang lahat ng mga appliances mo. Pero ako, ito pong mga panel po na yan, solar panel na yan, yan ay intended lang po doon sa battery charging po ng mga electric vehicles. Kasi nga po, may plano talaga, no? May plano talaga si Sir Johnny Chotrani na makabili kami ng mga conversion kits para po sa mga internal combustion engine ng mga luma nyo sasakyan. So inuna ko na lamang na ilabas ito, matagal ko na po mga solar panel to na hindi ko pa naikakabit, hindi ko pa nagagawa. Since magko-construction po kami dito, ipapalagay ko na po yan dito sa bubong at bibilang ko na po yan ng charge controller. Para po makatipid ako, hindi na ako ngayon magcha-charge ng aking Moretti, nasasaksak pa ako sa Meralco Power. Yan po ang kagandahan kapag po bumili kayo ng full electric vehicle, yung battery electric vehicle. Wala ka ng gastos sa gasolina, wala ka ring change oil. Lalaki kasi ang gastos mo kapag ka hybrid ang bibilin mo. Ang habol ko lang naman talaga ay magamit ko ngayon na nasa krisis po tayo pagdating po sa presyo ng gasolina at diesel. Nako mga kapatid, meron pang malaking problema. Napakalaking problema po ang mangyayari ngayon dahil ang ating pong gobyerno ay mag-i-import ng mga Euro 2 fuels. Ito pong Euro 2 fuels po na yan, na diesel at gasolina, yan po ay mataas ang sulfur content. At pwede lamang pong gamitin itong mga Euro 2 fuels po na ito sa mga sasakyan na model 2015 pababa. Pero sa totoo lang, hindi Kasi yung pong mga 2015 na mga models ng sasakyan, karamihan po dyan gumagamit na rin po ng catalytic converter. Ang mga Euro 2 fuels po, napakataas po ng kanyang sulfur content. 500 ppm po yun, yung ppm parts per million. Samantalang yung mga Euro 4 na ginagamit na po natin ngayon ng mga diesel, yung timpla ng diesel ng mga Euro 4 compliant, yan po ay 50 ppm lang. Kapag sobrang dami ng content ng sulfur diyan sa diesel, kaya niyang sirain ang catalytic converter, kaya niyang sirain yung diesel particulate filter, yung mga modelong sasakyan. E paano yung mga lumang sasakyan na hindi nga siya 2015 model pero merong catalytic converter? Napakadelikado po ngayon nitong gagamiting Euro 2 fuels sa mga sasakyan na merong catalytic converter at merong mga DPF. At isa pa, maging yung mga injectors po ngayon na nakakabit sa mga modelong sasakyan, hindi po pwedeng gamitan nitong mga Euro 2 fuels po na to na mataas po ang sulfur content. Pero siyempre, nung wala pa yung mga Euro 4 na yan, yan naman ang ginagamit natin. Kaya lang mga kapatid, napatunayan na yan
na kapag ka iyan ang lagi mong ginagamit sa iyong sasakyan, ay mag-create po yan ng sobrang dami ng soot sa loob ng makina at mausok po talaga, sobrang tindi ng usok niyan at nakakasira nga po ng kalikasan. Maraming sakit, maraming masasamang emissions po na inilalabas kapag ka ang magiging fuel mo ay itong mga Euro 2 po na to na diesel at yun din pong Euro 2 na gasolina. Kaya ang mangyayari dito mga kapatid, kung sakaling yan na ngayon ang ilalagay sa mga gasoline station, dapat alam mo na hindi ka pwedeng magkarga ng Euro 2 sa iyong modelong sasakyan kung yan ay Euro 4 na. Basta Euro 4 na version ng sasakyan, hindi mo pwedeng lagyan yan ng Euro 2. Marami pong sisirain yung diesel na yan doon sa mga components po ng iyong makina. E paano kung ganito? Pumunta ka ngayon sa gasolinahan at medyo yung gasoline boy na magkakarga sa'yo, walang alam sa mundo ng mga sasakyan. Ikinarga yung ngayon sa'yo, yung Euro 2. Ikaw naman, hindi mo rin alam o kaya nautusan mo lang yung driver mo na magpakarga ng fuel. Nakita niya ngayon, mas mura yung Euro 2 compliant na diesel na yan, yung masyadong maraming sulfur. Iyon ngayon ang naikarga. Hindi ka agad masisira. Pero kalaunan ay magkakaproblema po ang ating mga makina. At yung kung Euro 5 pa yan, pwede niyang sirain yung SCR na nandiyan sa Euro 5, yung Selective Catalytic Reduction. E paano kung medyo eng-eng nga yung magkakarga? Hindi niya alam na ganun pala. Pwedeng makasira yung mga Euro 2 na diesel po na yan. Napakadelikado. Sa totoo lang, bawal na po yan dito sa Pilipinas sa batas natin. No, sa Clean Air Act, bawal na yan. Doon sa Biofuels Act, ang alam ko, bawal na rin siya. Hindi na ginagamit yan, kaya lang wala tayong choice. Kailangan nating umangkat niyan para gamitin ngayon natin dito sa ating transportation. Pero ang sabi po ng DOE, pwede lang to sa mga sasakyan na 2015 pababa. Itong Euro 2 diesel po na ito. Kapag ang sasakyan mo ay 2015 pataas, hindi ka pwedeng gumamit nitong Euro 2 fuel na yan. Totoo namang magkakaroon po ng maraming problema. Baka pagkatapos nitong krisis na to, magkakaroon naman tayo ng krisis sa ating mga sasakyan. Napakaraming mga modelong sasakyan. Ang mga sasakyan na nandito ngayon sa Autorans, ito Euro 4 to. So hindi mo to pwedeng gamitan ng Euro 2 na diesel. Pero itong mga crosswind na yan, pwede yan. Pwede mong gamitan yan ng Euro 2 na diesel. Pero siyempre mag-aalala ka rin Dahil nga sa taas ng sulfur content nitong Euro 2 na diesel na yan, kung medyo usok-usok na yung crosswind mo dahil medyo luma ng makina mo, naku, mapapabilis po ang pagkasira niyan. Kung bibili naman tayo ng Euro 4, napakataas. Ang alam ko, itong Euro 4 diesel, bukas ay aabot na sa 130 pesos at ang gasoline naman ay aabot na sa 100 pesos. Lalo pong tumaas. Kaya nga po mga kapatid, gayahin nyo na yung iba. Kung meron kayong pera at may plano kayong bumili ng sasakyan, wag na muna kayong bumili ng mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Ang bilhin nyo na itong mga battery electric vehicle po na yan, yung full EV na. Makatawid lang po tayo sa problema na ito. Dahil itong problema na to, hindi naman ito 1 buwan lang, 1 taon lang, 2 taon lang, hindi po. 3 taon lang, hindi rin. Baka po ito ay tumagal. Lalo pa pong gumugulo. At sa mga susunod na mga araw nga, may banta din ng US na meron silang pasasabugin na malaki dyan sa Iran. Gaganti naman si Iran. Kaya po, lalo pang gugulo. Ang langis na kinukuha natin para i-refine yan at maging petroleum products ay nanggagaling dyan sa Middle East. Si US, walang problema. May sarili siyang pinanggagalingan ng langis sa kanila. Tayo ang kawawa. At yung mga apektado na walang sariling production ng langis. Battery electric vehicle, yung mura lang, yung hindi kayo magagastusan ng malaki, tapos meron kayong mga solar panel, meron kayong solar system sa inyong bahay, nakakapag-charge kayo, pwede rin kung dumating ang panahon na talagang mawawalan ng power, mawawalan ng Meralco power or kuryente sa buong Pilipinas, ibang laban na yung meron kang solar power sa iyong bahay. Kaya ang tignan natin yung future, kung ano bang mangyayari. Tignan na natin kung ano yung pwede natin gawin. Parang dito hindi ka aasa sa gobyerno Kahit na anong gawin nila, hindi nila maisasalba itong kahirapan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya tayo na po ang gumawa ng paraan. Kung kaya naman natin na makapag-produce ng mga ganitong bagay, mag-produce na kayo. Tapos bili ka ng electric vehicle mo, bumili ka ng e-trikes mo, bili ka ng e-bikes mo, magagamit mo yan kahit na anong oras, kahit na mawalan pa ng kuryente, pero ikaw ay mayroong power. Tandaan nyo po, pag dumating na yung mga Euro 2 na diesel na yan at gasolina,
Hindi po yan sa mga modelo 2015 pataas. Pero kung gusto mo talagang ingatan ng sasakyan mo, ang makina mo, ang mga injectors mo, pati ang injection pump mo, ang fuel pump mo, huwag kang magkarga niyan kasi napakataas po talaga ng sulfur content po niyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po yung mga vlogs ko po na ito ay nakakatulong po sa inyo para po lalo po tayong maging aware sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa nangyayari po sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.